Okay, so ano nga bang mangyayari pag nagkaroon ng tabla, no, for the number one spot? At ito nga, tingnan natin, no. Again, if Meralco wins over Ginebra and Magnolia, and then if TNT wins over Rain or Shine, it's going to be Meralco who will take the number one spot dahil nga dun sa kanilang 1.0769 na quotient or plus 15 point differential, no. And then makukuha ng TNT yung number 2 with a 9-3 win-loss record dahil nga sa kanilang quotient naman na 0.9849. And then number 3 will be Northport with a 0.9417 quotient and a minus 12 na point differential, no. Yung Meralco, no, makukuha nga yung number 1 spot. Malaking bagay yung kanilang panalo kontra sa Northport, no, kung saan tinambakan ng Meralco itong Northport, no. So kahit natalo itong Meralco laban sa TNT by 2 points during their game, bumawi naman itong Meralco, no. Tinalo nila ng malaking margin itong Northport, no. Hinahanap lang natin yung resulta ng game na yun sa ating notes, but we all know that yun nga, tinambakan ng Meralco itong kuponan ng Northport, no. So Meralco will take the number 1 spot. If that happens, ang score yung game na yun, January 14, nahanap na natin. January 14, 2025, tinalo ng Meralco ang Northport sa score na 111-94. So that was a 17 point lead, and then natalo nga sila kontra TNT. So plus 15 point differential, at dahil doon makukuha ng Meralco ang number 1 spot sa quarterfinals kung magkaroon ng triple tie for first place with a 9-3 win-loss record. TNT naman ang makakuha ng number 2 dun sa yung last twice to beat advantage sa quarterfinals dahil nga yan dun sa kanilang 2-point win over Meralco, and then itong namang TNT natalo sa Northport by 5 points, so that's a minus 3 point differential. So TNT ang makakuha ng number 2 spot, and then yun nga, yung Northport ay bababa sa number 3 dahil nga dun sa kanilang tambak na talo kontra doon sa kuponan ng Meralco. And even though nanalo nga sila against TNT by 5, ay kulang pa rin. It's going to be a minus 12 point differential para nga dito sa TNT, as seen dito sa ating ginawang konting aid, no, para lang makita natin clearly kung paano makukuha ng Meralco number 1, paano makukuha ng TNT ang number 2, and yung nga, yung Northport, paano nila makukuha yung number 3 dahil nga dito sa quotient na to na ating pinakita sa inyo, no. So it's going to be, again, if it's going to be Meralco and TNT getting the number 2 or the 2 twice to beat incentives, no, sa quarterfinals pag nagkaroon ng tablahan sa 9-3, then Northport bababa sa number 3, best of 3 ang kanilang lalaruin sa kanilang quarterfinals, katulad nga nung nakasulat dito sa baba. Meralco and TNT will play twice to beat, and then Northport with the best of 3 at number 3 spot, no, best of 3 quarterfinals sa kanilang lalaruin. At sino bang posibleng makalaro ng Northport sa quarterfinals ay mukhang may chance na makakalaban ng Northport ang Barangay Ginebra na alam naman natin ay magiging mahirap na kalaban, no, lalo na sa playoffs with Justin Brownlee. And then siyempre yung Northport ay out to prove na their conference is no fluke, no, yung kanilang pag-sweep sa mga SMC teams, and that included a win over Barangay Ginebra a few weeks ago. So yan, pagkaabangan natin yan, no, yung final 2 play dates ay it's going to be crucial. Even doon sa mga nasa taas, crucial pa rin yung magiging labanan simula sa Miyerkules, no. Again, ang laban sa Wednesday, it's Eastern against NLEX, and then Barangay Ginebra against Meralco, and then on Friday, Meralco against Magnolia, and TNT against Rain or Shine. So ayun, dyan na nagtatapos ang ating video dun sa scenario na yun, sa top 3. If magkatablahan
ang TNT Northport and Meralco, and hopefully naliwanagan kayo sa mga mangyayari. If ever lang na mangyari itong sitwasyon na to, no? At least alam na natin kung anong mangyayari. So again, salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel and sa Spin That page. Ako po ulit si Ruben Terrado and we will see you next time.